agree po ako, inuuna nila si VP Sara kasi malakas siya kumpara kay Junior, madali lang kasi weak siya. Ayun po, nakikita po ni Aimee yun eh. Kaya sabi niya, pero yung muhi po ng alam nyo, last na to siguro ng Marcos Romualdez. Hindi na po sila makakatuntong uli ng national level sa galit po ng mga tao ngayon. Kaloka naman yung nagsabing bakit BP lang si Sara. Kasi po yun ang tinakbo niya. Alam niyo po yan yung problema nitong mga to eh, no? Lagi po, Duterte pa rin. Parang may skit na si BBM. Si Trillanes, isang taon pa lang si PRRD. As president, sinabi niya, bababa yung rating ni PRRD. 3 taon na siyang hindi presidente, tumataas pa rin ratings. Grabe po. Grabe po si PRRD. Ang taas po talaga. 81 eh. Ngayon, nung presidente natin, 40. Kalahati lang po. May epekto naman kay Sara Duterte yung mga paninira nila, no? Pero hindi po. Parang hindi po kasing tindi ng ng dapat. Maganda nga ngayon na solidify ni Sara Duterte yung kanyang may natatanaw ng pag-asa. Kahit local position, di na rin mananalo si Tamba. Hindi, mananalo yan. Mga taga kanila, parang mga uto-uto mga tao sa kanila. Uto-uto ba kayo dyan? Ang tagal na ng pamilya Romualdez na pinuno nyo, wala kayong pag-unlad. Malayo sa karanasan si BP kaysa BBM pagdating sa namuno si BP, may napaunlad na lungsod yan si BBM. Ewan ko sa record niya, nakailang senador na siya, weak pa, di ba? Sa kanila, hindi na manalo ngayon yan dahil bistado na. Tinalo na pala ni Ted Filon si Tamba noon. Talaga? Nakasuhan na ba si FPRD si Trillanes, boss? Ni FPRD si Trillanes, boss? Wala pa akong balita. Sir Bads, pag yung mga buhayang politiko ba pag natalo, pwede ba silang kasuhan at tuli habulin? Actually, pwede naman talaga silang kasuhan kahit ngayon active sila. No? Presidente lang naman po sa mga politiko hindi pwedeng kasuhan. Lahat po yan pwedeng kasuhan. Remember, De Lima, senador po yan nung kinasuhan. Sa pahayag ni Trillanes, kinukumbinsi niya si BBM na ituloy ang impeachment ni BP. Sir Bads, pag yung mga... Yan, pag nag-president si BP, siguradong okay na para sa kanya dahil sa naging training ground niyang ito. Napagaling na niya karana. At ito, husay, no? Maganda tong meski sa ating mga Pilipino, maganda po tong experience na to. Kasi walang sinabi si Marcos na masama tungkol sa kanyang ama. Never sila nagsisi o humingi ng paumanhin sa mga biktima ng martial law o biktima ng kahit na ano. Kung ganun, wala silang nakikitang mali. Parang yung mga pamilya Duterte. Bakit ka magsisisi, no? Sa war on drugs, wala ka naman nakikitang mali. Kaya maraming kaso ng nakawan, maraming mga yaman na nabawi yung PCGG sa kanila, pero in denial sila na walang nakawan. Kaya, kung wala silang nakikitang mali rin sa nakawan ng nakaraan ng tatay nila na napunta pa sa Guinness Book of World Record, so walang mali sa pananaw nila. Kaya yun doon tayo nadali. Idol niya nga tatay niya, di ba? So ano ibig sabihin nun? Kunwari, sinabi ni BP Sara na idol niya si Digong. Magko-conduct lang siya ng war on drugs, di ba? Alam natin yung magaganap. Pag sinabi mo idol mo tatay mo, alam na may ideya na nga tayo kung ano naganap nung panahon ng tatay niya. Panay loyalty check ni BBM Matambi sa AFP at PNP. Mahirap po yan loyalty check na yan. Na kasi
parang ang dating lang niyan, nang uutulang kayo. Sa isang banda, ginagawa nyo, kinakaltasan nyo yung budget ng AFP, modernization. Kinaltasan nila eh. Magkano ba yung kinaltas nila sa AFP modernization? Maliit na nga ang pondo, mas malaki na nga ang pondo ng mga congressman kaysa sa AFP modernization. Imagine ninyo. Billion reduction sa 50 billion na AFP modernization. Eh yun, direkta sa kanila yun. Kahit na anong loyalty. Eh si Pangulong Duterte, pag sinabi ni Duterte na mahal kayo, yung sweldo nila eh. Pag may namamatay pong pulis at mga sundalo, ano po ginagawa ng pamilyang Duterte? Correct, naroon po. Nakikiramay doon sa mga sa mga sundalong namatayan. Sa namatay na sundalo, namatay na pulis. At yun po, genuine yun. Kasi lahat sila eh. Si Sara Duterte, ganun din eh. Ang tingin pa nito mga tukmol na to, peke, na nakikiano lang, propaganda lang. Nakita nyo ba sila? Natural po sa mga Duterte yun kasi sanay sila na nakikiisa sa laban eh. Nakita nyo ba yung dumalaw ba si Marcos sa mga napatay ng ng mga drugs, yung buy bus operation na namatayan ng mga pulis dun eh. Dumalaw ba man lang? Eh, paano dadalaw? Bloodless nga eh. Baka sinisisi niya pa yung mga pulis na yan. Bakit kasi kayo nakipagbarilan? Di ba bloodless? Boss Buzz, pag walang budget yung PhilHealth, that means we can't avail already. Makaka-avail naman po, kaya lang ang problema nga po ngayon pa lang na meron pang budget, ang hirap na nga eh. Konti na lang nga benepisyo eh. Ang problema po kasi, ganun yung solusyon nila, parusahan eh. Yung tayong mga member, parusahan tayong mga member. Dapat ine-expand na, kung maraming pera yung PhilHealth, hindi sabihin mo sa kanya, gamitin mo yan sa membro. Presidente ka ng Pilipinas eh. Kung hindi nakikinig sa'yo, tanggalin mo. Yun yung problema, hindi niya matanggal. Bakit kaya hindi niya matanggal yung mga tao na yan? Nagtataka rin ako eh. Si Tatay Digong kasi, tanggal agad pag may na-issue ka eh. Bakit kaya hindi niya natatanggal yan sa si Bautista ng DOTR? Ang dami ng kapalpakan yan. Ang di ko gustong narinig dyan kay Bautista, pati yung bus carousel, EDSA bus carousel. Gustong i-privatize. Yung bus carousel, EDSA yan eh. Alam niyo ba yung EDSA? Hinatian lang para may sarili yung bus, tapos ipa-privatize mo. Naklampo pa. Panay, panay utak. Tapos buhay pa rin, nariyan pa rin. Mangyari yung sinabi ni Trilling na baka hindi matapos termino ni BBM. If kung hindi ma-impeach si BP, pag 2025 na tapos election na, yari na. Lalo na pag matalo si Tambaloslos. Hindi po, nanalo po yung marami. Ito po ang importante dyan eh. Pag nanalo po yung maraming Duterte, kusa na po yan yung mga congressman, magbabaltaran na yan. Gado na tayo rito. Saan niya mapunta ang mga kinaltas nila ng budget sa bawat ahensya? Yun nga po yung tinatanong natin, dito eh. Di ba? Matagal na natin tinatanong yan. Saan napunta yan? Yung budget po sa Maharlika Fund, saan na napunta? Hirap tanggalin, Boss Buds, kapag kasinghot. Baka kumanta.
In fairness kay De Junior, sumundo siya ng SAP 44 habang si Pinoy nasa Carcio. Pero PR stats lang ni De Junior yun. Boss Buds, pag tinanggal niya, mapapagalitan siya ni Lisa. Sir Buds, dapat nga bayaran muna ng PhilHealth yung utang nila sa maraming private hospitals tapos ibibigay naman nila sa AKAP. Ano ba yan? Ang dami palang utang, ngayon lang po natin, no? Ngayon lang po natin nalaman, ang akala natin, ang laging sinasabi, ang dami-dami yung pera, ang dami-dami yung pera. Yung pala, ang dami pang utang. Biruin mo, St. Luke's pa lang, 800 million na. Eh, ilan yung ospital na private? Ang style BBM, less talk, less mistake. Hindi siya na makapagsalita na walang script. Kupit. Dapat ibalik ang contribution namin OFW for how many years? Hindi naman nagagamit. PI na gawin nilang ayuda. Sir Bads, ano ibig sabihin ni Trillanes sa kanyang pahayag? Ang ibig sabihin, eto po, marami siyang ibig sabihin, di ba? Ang sinasabi niya, nang udyok kaya sa mga pro Duterte. Kaya marami na uuto na PMA. Yun yung sa isang sa isang iglap yung yung mga nauuto kasi natatakam sila na pag naging presidente si BP Sara at sumali sila sa mga kumalaban kay Marcos, baka mabigyan sila ng magandang pwesto. Yun yung in a nutshell yung sinabi ni Trillanes. Pero maniwala man kayo doon o hindi sa dahilan na yun ni Trillanes Dahilan ni Trillanes kung bakit maraming mga PMAers ngayon active at lalo na po yung mga retired. Kung bakit po maraming ayaw galit sa gobyerno. Kasi yung iba gustong samantalin daw. Pero ano po yung katotohanan doon? Ang katotohanan po doon, marami pong nagagalit na sa gobyerno na retired and active. Mula po doon sa sinabi ni Trillanes. What happened pag nawala yung Maharlika funds? Ano mangyayari? Dapat ikulong si Bangag. That's unfair for pag inignore niya ang parang pork barrel, nakulong sila Enrile at Revilla. Chrissy Brooks, ganito yan, di ba? Sabi ko nga, pag ngayon nila inusig si BBM, sino uupo? Ang dami ng paglabag di ba? Pag ngayon nila inimpeach si BBM, sino uupo? Si BP Sara. Di wala rin ang paghihirap nila. Bakit nila tatanggalin si Marcos para maiupo lang si BP Sara? Para silang yung kumuha ng bato na pinupukpok. Kaya ang ginawa nila, inuna nila. Ito tingin kong ginagawa ng mga to Inuuna nila si BP Sara, tulong-tulong sila kasi napakalakas talaga ng mga Duterte sa taong bayan. Inuuna nilang wasakin para maging katanggap-tanggap na tanggalin sa pwesto. Pag wala na sa pwesto, maiupo na yung kursunada nila. May ideya naman kayo kung sino yung kursunada nila maiupo dyan, no? Yung may pinaka-ambisyoso. Pwede na nilang wala nang kamakamag-anak. Ang dali lang i-pronounce yan, di ba? Sabihin lang. Hindi na pwedeng kamakamag-anak dito. Pag may nilabag, may nilabag. Ganun po yun. Yun yung nakikita kong ploy nila I-promote ni BBM yung sinasabi niyang kakatanim lang nakapag-harvest na. Sir Buds, mukhang may info si Trillanes kaya nagsalita yan. Hindi po may info. Meron po talaga silang mga parang chat group. Di ba tayo? May mga chat group po kami mga vlogger. Kaya nalalaman namin yung mga kailan na may sa rally. Ako lang kasi tamad ako magbubukas ng mga chat-chat. Tanong lang, Boss Buds, may kinalabang kaya ang mga oligarko sa impeachment kay may kinalaman o kinalaban? Naman. Pwede naman yun. Hindi pa ba obvious yan? Boss Buds, wala akong naalala loyalty check sa mga MIU
nung Duterte administration. Hindi kinakailangan eh. Kasi sa dami ng ginawa at saka ang proyekto kasi ni Pangulong Duterte alam niyo naman po ang pangunahing kalaban ng mga pulis at ng mga militar natin, yung insurgency, di ba? Anti-insurgency si Pangulong Duterte kaya suportado sila. Ang medyo nahirapan lang si Pangulong Duterte kasi marami rito sa mga sundalo, mga kahit papano pro-Americans. Pero hilot-hilot ni Pangulong Duterte yan na friends to all enemies to lang tayo, hindi lang US. Ayun. Hindi ko alam yung ibig sabihin mo ng MIU. Ano po yan? Para matutrain ako. Kung wala ang Maharlika Fund, it means Maharlika Scam pala yun. Ang dami natin talagang nawawalang budget eh. Ang dami ay nawawalang pera. Yun na lang pinagbilhan ng ginto. Anong ginawa nyo? Parang pinipirito sa sariling mantika. 4J. Yan talaga strategy ng kaliwa. Sir Buds, paano i-abolish ang buo ng Kamara para wala na magnanakaw na congressman? Ako po, real talk tayo, hindi po ako suportado na tanggalin yung Congress. Kasi po yan ng balance mo eh. Amen in uniform. Thank you po. Yan kasi yung pambalance mo sa sobrang kapangyarihan ng tao sa Malacanang. Nakikita kasi natin yung Kongreso problema. Hindi nyo ba nakikita ang problema ng Malacanang? Pag tinanggal nyo po yung Kongreso, ibig sabihin, totally, ang magpapasya na lang yung taga Malacanang. Kung ano gusto nila, yun na. Ano pang natin doon? Hanggang rally na lang tayo. Walang pwede mag-check sa kanilang mga ginagawa. Di ba? Hindi po ako, yung Congress, pang check and balance yan. Tama na nariyan yan. Kung mga hindi natin kursunada yung mga tao sa Kongreso, palitan natin. Hindi yung tatanggalin mo yun. Sino mag-check and balance sa Malacanang? Hayaan na lang natin. Sila magbabudget, sila mag-approve ng budget. Nakita niyo yung eto yung budget namin, sabi ng Malacanang, eto yung gusto namin budget. Sa normal, sa mga walang iniisip na mga nakawan, walang iniisip na dudugasin nila. Ganito yung proseso di ba? Ito yung kailangan namin budget. Iharap namin to sa Kongreso. Susuriin namin. Kasi last year, hindi ginastos ng DPWH. Palpa kayo. Bakit namin kayo bibigyan ng malaki pa rin? Yun po yun eh. Ito po hindi. Total kinontrol nila eh. Ayaw namin yan, ayaw namin yan, ayaw namin yan. Palitan namin, ito, taasan namin to. At hindi po yan nagaganap dun sa nakikita natin sa panahon ng naka-media. Pinapanood natin. Nagtatanungan sila. Parang ang mga tanga. Tanungan ng tanungan dun sa mga hearing, budget hearing. Tatanungin si Angara, bakit nyo kailangan ng mga computerization? Kailangan po namin yan. Paliwanag ka ng paliwanag. Pumasa. Okay, congratulations, DepEd. Approve yung budget nyo. Inapprove nila. Inapprove nung naka-TV, naka-televise. Pero pagdating sa BICAM, walang media, walang mga report na tawag doon, yung minutes of the meeting. Atin nga lang daw sila sabi ni Subiri. Hindi yata kasama si Subiri. Parang yung mga pinapa-attend lang daw sila, naghihintay sila ng panibagong meeting. Meron na raw nagtatrabaho yung working group. Yun na nga po yung sinasabi ni Pisara, na kontrolado ni Martin at saka ni Saldico yung budget. Ano pa mangyayari doon? Wala na, finish na. Para saan pa nag-hearing kayo? Parang ginagawa tayong ogag nitong BICAM na to na kuryente ko. Ginagawa nila tayong ogag. Nanonood tayo ng hearing. Okay, bigla nila i-approve. Tapos pagdating ng BICAM, babaguhin nila lahat.
Kung ano na gusto ni Martin at ni Saldico, yun na. Hindi po akin yan, ha? Kay BP Sara po galing yan. Kung nawala ang Maharlika, yan. Sir Buds, paano i-abolish? Hindi po ko ano yan. Boss Buds. Sally Matsushima, thank you very much sa 650 yen. Maraming salamat sa iyo, Sally Matsushima. Baka men in uniform. Sir Buds, may na-interview si Ted Filon about PhilHealth na mas malaki pa ang utang kaysa asset ng PhilHealth. Yun na nga eh. May utang pala, hindi lang binabayaran. Tapos, sabi naman itong mga to, sobra pera, kaya kinuha. Ang tanong ko, bakit hindi pinagtanggol nung presidente ng PhilHealth o kaya ng chairman ng PhilHealth na DOH secretary? Ang problema dito sa DOH secretary natin, inihihiwalay niya yung sarili niya. Porket palpak yung PhilHealth, ayaw mong porket palpak yung PhilHealth, ayaw mong pangatawanan na ano ka. 'Di ba? Ganyan talaga nangyayari pag weak leader nagiging house crocodile ang Congress. Boss Bans, ano na kaso ni Franz Castro? Ano ang kaso ni Franz Castro? Dati pa rin. Child abuse.